Mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera COVID-19. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon lalawigan ng Palawan, magandang hapon lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon mga kabandera, ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlo sa buwan po ng Nobyembre taong 2020. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kaibigan, tayo ngayon po sa bayan na po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur, at tayo din po napapanood sa telebisyon sa Channel 40 at ganoon din sa ating pong dalawang Facebook page account. Yun pong Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. At syempre, andyan din po mga kaibigan yung ating pong YouTube account, mga kaibigan, yung Radyo Bandera Philippines, mga kaibigan. Yan po, sa ngayon po, meron po tayong 3.19 thousand subscribers sa YouTube. Yan po yung Radyo Bandera Philippines. Pwede po ninyo mapanood po dyan yung mga live natin sa mga susunod po na araw, maging yung pong mga replay po natin ng mga programa dito sa Radyo Bandera. At ganoon din po mga kaibigan, sa ating pong Bandera News TV account sa Facebook po, meron po tayong 338,000 o 238,253 followers dyan po sa ating pong Facebook page na yan. At ganoon din po sa Radyo Bandera Philippines naman, meron po tayong 440,332 followers, mga kaibigan. So tuloy-tuloy po tayo mag-like and subscribe mga kaibigan sa ating pong mga account na yan para po mabigyan po namin kayo ng mas maganda at mga karagdagang update oras-oras, araw-araw dito po sa ating pong mga programa. Ibabandera na ang mga... Bakit mali ba ako nagkakamali dito? Nalilito ako dito ha? Okay. Bandera Reports After... Sumaya si Girlie sana, distractive talaga to eh. Samantala mga kaibigan, alas 4 just na po ng hapon at ang oras pong yan ay hatid naman po sa atin ito ng DTX 500. Ito po yung suplemento na mayroon pong taglay na purong katas ng ampalaya at the sugar cane. Mga powerful herbal extra compound na nagpapababa ng inyong pong blood sugar. DTX 500, naglilinis ng inyong pong maliliit na ugat sa mata na nasisira dahil po sa pagtaas ng sugar. Para maiwasan po ang diabetic o pagkabulag dahil sa diabetes, mag-DTX 500 araw-araw. DTX 500, mabibili na po uli sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. Okay, alas 4:11 po ng hapon mga kaibigan. Oy, magandang hapon muna pala sa aking kaibigan at suntubi kumpare kay Sir Alison Tindog, mga kaibigan. Magandang hapon sa iyo, Sir. Kumusta naman tayo dyan? Bandera Reports Afternoon Edition. Alright mga kaibigan, sa pagkakataong ito, mamaya po pala abangan po natin mga kabandera yung pong mga update doon po sa lalaking binugbog at hinampas po ng bato sa ulo, mga kaibigan, dyan po sa may BM Road. Parte po ito ng Barangay San Manuel, actually boundary po ito ng San Manuel at ng Barangay San Pedro. So ngayon, umingi na po ng copy ng CCTV kung saan po nangyari po yung aksidente o yung gulo na yung mga kaibigan, yung pong PNP, yung anti-crime at yung mga tanod po natin. So bukas po na umaga, pag nakuha na po natin yung copy ng CCTV, makikita po natin dito yan mga kaibigan, ha? Okay? Alright. Bandera Reports Afternoon Edition.
Magandang hapon kay Ma'am Gingy Grueso at kay Rosaline at ganoon din kay Ma'am Rose Galas na nanonood po ngayon sa ating pong Facebook live mga kaibigan. At abangan din po ninyo yun pong launching ng MTV ng ating pong kaibigan, mga kaibigan, si Ma'am Danicula. Yung kanya pong awitin po na Regalo, mga kaibigan. Exclusively release po ito dyan po sa Smile FM, 90.3 Smile FM, mga kaibigan. Pwede po rin mapakinggan po dyan yung kanya pong awitin na yan. At yung singer po niya, mga kaibigan, taga Palawan po, taga Puerto Princesa. Ma'am Danicula, yung kanya pong awitin ay Regalo. So pwede po ninyo ito i-download sa YouTube, sa Spotify, mga kaibigan, at pwede na po ito mapanood sa MTV, alright? Bandera Reports Afternoon Edition. Okay mga kaibigan, sa oras pong ito, alas 4:13 po ng hapon mga kabandera. Puntahan na po kagad natin yung ating mga live reports. Bandera Live Report. Unahin po natin yung ilang pong kalalakihan huli ng Aborlan PNP dahil sa iligal na tupada. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Spark Sase, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Ed. Unahin muna natin balita dito sa bayan ng Lara kung saan isang kalabaw ang patay matapos makuryente kaninang pasado alas 6 ng umaga sa may bahagi ng Purok 2 ng Princess Orduan, Lara, Palawan. Ito ay pagmamayari ng isang Salvador Hidalgo, 70 anyos, residente sa lugar. Ayon kay Kagawad Ramon Serino, sa panayam na rin ng Radyo Bandera at base na rin sa kwento ng may-ari, isusuga lang sana nito ang kanyang kalabaw sa madamong bahagi ng lugar ng aksidenteng matapakan ang nakalapat na kawad ng kuryente sa lupa dahilan ng pagkakakuryente nito. Maswerte rin umano na hindi ang may-ari ng kalabaw ang nakatapak sa naturang livebar kung nagkataon umano ay maaring ito ang nalagay sa alanganin. Samantala agad naman nirespondihan ng mga kawani ng paliko ang natumbang kawad ng kuryente na posibleng kagabi pa ito bumagsak. Samantala sinalakay ng tropa ng PNP Aborlan ang isang illegal na patupada sa isang coconut farm sa Sitio Old Baraki, Barangay Baraki, Aborlan, Palawan, pasado alas 4 ng hapon ng araw ng linggo. Ayon sa spot report ng Aborlan PNP, bago ang pagsalakay ng grupo, isang importante muna ang nagpaabot ng impormasyon na may kugnayan sa iligal na sabong. Pagdating sa lugar ng grupo, naaktuhan pang nagbibitaw ng manok ang mga kalalakihan na ang matunugang mga pulis ang paparating, agad nagpulasan ng mga tao sa lugar. Subalit, 6 sa mga ito ang naaresto ng mga otoridad na kinilala sa mga pangalang Nunoy Abria, 47 anyos, GC Navarro, 32 anyos, Dindo Priol o Priol, 42, Pri Malakad alias Gideon, 28, RJ Malakad, 38 at Badudoy Rinyo, 38 anyos. Tapos mga residente ng Barangay Magbabadel, Aborlan, Palawan. Maliban dito, Kabanderang Ed, 5 pa sa mga ito ang nakatakas na kinilala sa mga pangalang Dominador Bacaltos, 41 anyos, Roby Perez, 43 anyos, Dino Lisag, 45 anyos, Rolly de la Cruz, 50, at Payo Tupas, 46 anyos. Tapos ang mga residente ng Barangay Baraki, Aborlan, Palawan, na-recover mula sa pinangyarihan ng iligal na tupada ang 4 na buhay na manok, panabong, at 4 na patay na manok, 16 na motorsiklo at 2 unit ng top-down. Huwag na niyan kasong paglabag sa Presidential Decree 449 o illegal cockfighting ang kakarapin ng naturang mga sospek. Report mula dito sa Radyo Bandera, Nara, Spark Sasi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Okay, Spark, yung kalabaw, paano nga nakurente yun? Yung kalabaw, Kabanderang Ed, kasi base na rin sa kwento ng may-ari at nakausap natin kanina, si Kapitan Ramon Serino, yung kawad ng kuryente maaaring kagabi daw dahil medyo may pagulan at may kalakasan din yung pagulan kagabi. Kagabi pa ito, maaaring kagabi bumagsak na ito doon sa lupa. Okay. So nung umaga, kanina alas 6, magsusuga lang sana, isusuga sana ng may-ari kanyang kalabaw at patawid sa kalsada nung mahagip o matapakan talaga ng kanyang kalabaw yung nakalapat na kawad ng kuryente doon sa lupa. Kaya ito naging dahilan kung na kuryente. Nagulat na lang daw yung may-ari, Kabanderang Ed, na biglang bumulagta yung kanyang kalabaw, yung pala'y na kuryente na ito. Kung nasa nakaambalang nakawad ng paliko sa lugar. Anyway, maraming salamat, Kabandera Spark Sase. Maraming salamat, Kabanderang Ed. Magandang hapon. Balik sa inyo.
Bandera Live Report. Kawawa naman yung kalabaw, tuwid talaga yung paa na kuryente. Dead on the spot yung kalabaw. Kawawa naman, oo. Sayang ito, mga kaibigan. Diba? Anyway, galing na Nara, Kwedong Abuan. Saan tayo punta ngayong hapon? Yung sa ating pong mga relay, mga kaibigan, yung pong bayan ng Quezon, Kwedong? O doon po sa mga ano pala sa ating po mga kababayan, ingat po tayo ngayon. Medyo ano pa rin po yung ulan, although hindi ganong kalakas, pero mahangin po tayo ngayon, mga kaibigan, ha? Okay, alas 4:17 po ng hapon, mga kabandera. Galing po ng Nara, puntahan naman po natin yun pong bayan ng Quezon kung saan agawan sa lupa. Isa o mano sa posibleng dahilan ng pamamaril sa bahay ng isang lalaki sa bayan ng Quezon. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang kay Sir Tenginto Gomez. Ibandera mo. Bandera Live Report. Isa umano sa posibleng dahilan ng pamamaril sa isang bahay sa barangay Isugod ay ang agawan sa lupa. Ito ang sinabi ni Ginoong Roger Bucasas ng makapanayam ng news team. Ayon sa kanya, nadadamay lamang siya sa problema sa lupa ng kanya kumpare at ayon sa madalas umano siyang pumupunta roon, kaya maging siya ay pinag-iinitan na rin. Nilinaw ni Bucasas na wala siyang kinalaman sa agawan ng lupa, kaya walang dahilan. Kaya siya ang napagkadisketahan, mapabatid gabi ng Biyernes ng pagbabarilin ang kanyang bahay ng di patukoy ng mga sospek kung saan ayon sa kanya 7 basyo ng caliber 45 ang na-recover sa lugar, samantala maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Kaugnay niya, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para sa agarang pagresolba ng kaso. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Quezon, kay Sir Gomez, para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Okay, Teng, yung mga sospekto ko na ng PNP? Kabanderang Ed, meron ng lead yung ating mga otoridad pero hindi pa inilalabas itong mga pangalan, pero meron na silang sinusundang anggulo. Ito kasi, Kabanderang Ed, isa sa ugat nitong insidente na ito, dahil nga sa agawan sa lupa ng kumpare nitong si Roger Bucasas. At parang napagbibintangan din na siya ay tumutulong doon sa kanyang kumpare, Kabanderang Ed. Yan naman ay pinapabulaanan nitong si Roger Bucasas dahil wala raw siyang kinalaman dyan at hindi siya kumakampi doon sa kanyang kumpare, Kabanderang Ed. Alright, okay. Maraming salamat, Kabanderang kay Sir. Ingat ka dyan. Thank you, Kabanderang Ed. Maraming salamat. Yan yung mga huling update dito sa Quezon. Magandang hapon. Bandera Live Report. Basta talaga agawan ng lupa, mga kaibigan. Basta talaga lupa, maraming maraming nagpapatayan po dyan sa mga lupa, usaping lupa na yan. Maraming nag-agawan ngayon, maraming nag-aangkin. Pero ang problema, mga kaibigan, wala namang may pakitang proper documents na patunay na kanila po yung mga lupa, di ba? Ay naku naman, lupa lang yan. Diyan ka rin ililibing pagdating ng panahon. Huwag kang masyadong gahaman, ha? Anyway, alas 4:20 po ng hapon, mga kabandera. Kwedong, galing ng Quezon, puntahan po natin yung bayan ng Rizal kung saan uplan kaluluwa sa bayan ng Rizal. Isinagawa ng Rizal Fire Station. Sa detalye po ng balitang yan, Kabandera J. Gamelo, ibandera mo. Bandera Live Report. Isinagawa ang uplan kaluluwa kahapon ng Rizal Fire Station dito sa bayan ng Rizal sa pangunguna ni SFO1 Ludrin Bacunga, OIC Municipal Fire Marshal. Inikot ng buong team ang Rizal Public Cemetery at maging dito mismo sa buong barangay Punta Baja. Patuloy ding nananawagan si Bacunga sa publiko na maging alisto sa panahon ngayon ng pandemya dahil uso na rin ang sunog. Dapat ding iwasan ang anumang insidente. Dagdag pa ito, bago pa at maaring pagmula ng sunog. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbanwa Camilo para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabandera J. Gamelo, mula po dyan sa Radyo Bandera Rizal. Bandera Live. Samantala, alas 4:21 po ng hapon, mga kaibigan. Sa ano na ba yan? Tawagan mo natin si Police Captain Ray Aaron Ilaw ng mga kaibigan regarding po doon kung ano na po yung mga lumalabas sa investigasyon. Doon po sa kanila pong sa nangyaring pambubugbog po dyan ng nakaraang gabi sa Maya BM Road, mga kaibigan. Kawawa yung biktima, di ba? Basag yung ulo, mga kaibigan. Malaki po yung pakipakita na muna. Pwede ba ipakita? Yung pong dito banda sa may gilid ng kanyang ulo, mga kaibigan. Ang haba ng tahi, no?
ang nakakaawa dito, mga kaibigan, pauwi lang po galing trabaho yung pong biktima at nang abangan po nito pong mga siraulong suspect na ito at yun na nga, hinampas ng bato sa ulo. Nasa kabilang linya po natin ngayon si Police Captain Ray Aaron Ilona. Police Captain, magandang hapon sa Idagara po. Magandang hapon, Ed, at sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir, maghingi na po kami ng update regarding po doon sa nabugbugan o nangyari pambubugbog dahil po sa may BM Road noong pong araw po ng Sabado, Police Captain. Ano na pong takbo ng ating pong investigation? Ngayon po, this afternoon is pumunta nga sa atin yung ating biktima. In-interview natin siya, but unfortunately nga, hindi niya kilala talaga yung mga suspect. So, nagawa tayo ng request for CCTV para sa possible na identification ng mga suspect at agad natin mapailan ng kaso sa mga. Opo. Pero sir, meron na po ba tayo mga lead o meron na ba mga tinuturo yung mga testigo na nakakita, sir, doon po sa pambubugbog kung sino po yung mga suspect? Medyo doon tayo nahirapan, yung mga witness natin is hindi accurate yung kanilang mga statement. So, patuloy pa rin tayong kumakalap ng mga information. Pero definitely naman, sa tulong ng CCTV at sa patuloy natin pag-iimbestiga is ma-identify naman natin itong mga suspect one of these days. Yan, okay. So, napakaano po kasi sir, kasi kaaway po yung tao, galing po ng trabaho, inambangan, binugbog, ginampas ng bato sa ulo, hanggang sa yan na nga po yung nangyari. Wala na pong ginagawa, sir. Kaya nga po medyo nakakalungkot nga, nag-uumpisa na naman itong mga loko natin, pero gagawin natin lahat para hindi na maulit ito. At the same time na managot yung mga gumawa nito kasi hindi magandang gawain ito ganito. So, gagawin natin lahat ng makakaya ng ating PNP para hindi na maulit ito at maparusahan yung mga gumawa nito. Opo, ito pa rin po sir, dahil meron pa rin po tayong nakuha information na hindi lang pala yung unang pagkakataon na ng abang itong mga lokong ito dyan sa kanila pong area, sir. Opo. Kaya nga po ngayon is nirevise natin yung ating deployment. Yung area na lagi nilang pinupuntahan is nag-deploy tayo ng mga tao doon sa gabi hanggang madaling araw. Iikutan natin ng mobile para hindi na ito maulit. At meron na rin kami tinitignan ng mga grupo, pero hindi muna namin masabi ngayon para din na hindi maapektuhan yung ating operation. Okay. Mamayang gabi, start kami, ikutan namin yung mga area na iniikutan itong mga loko-loko na. Opo. At ito pa, sir, kung sakasakali man po halimbawa na matukoy na po natin ito po mga suspect, ano po, sir, yung pwede po maisang pangkaso laban sa kanila? Unang-una, physical injury. Patuloy pa natin i-interview yung suspect kung may possible na mapailan natin ng frustrated homicide. Pero sa ngayon, physical injury muna yung ating ipapile sa kanila. Pag-aaralan muna natin na doon sa statement itong ating biktima. Alright, okay. Sir, maiba lang po ako ng konti kasi kanina, sir, medyo naalarma yung ating mga kababayan dyan ba na sa may barangay San Manuel dahil meron pong pumutok ata, sir, na washing machine. Ano po yung kwento po nito, sir? Ito nga po, around 12 o sa pagitan ng alas 12 at 1 ng hapon is may natanggap tayong report. Agad naman tayo rumisponde dito. Meron tayong casualty na isa. Allegedly, sa initial statement ng ating nangyari ng bahay is doon nangyari yung pagsabog sa kanilang washing machine sa tabi ng kanilang water pump. Okay. As of this moment, nandito yung ating EOD at yung ating SOCO. Still conducting thorough investigation para mailabas natin kung ano talaga yung naging sanhi ng pagsabog niya. Alright. Sir, since po na meron po tayong EOD, ano po ba talaga sumabog, sir? Washing machine o meron pong improvised doon, sir, na nakalagay? Ano po ba, sir? Sa ngayon po is wala pa tayong report na nanggagaling sa EOD. Yun parang yung initial natin kasi doon nanggaling yung pagsabog. Pero as soon as na matapos na yung investigation nila, kasi ipapacheck pa rin yung mga makukuhang ebidensya. Okay. As soon as makuha natin yun is agad natin i-update yung ating mga mamamayan. Opo. Sir, kamusta naman po ito pong na-injury, sir? Yung lagay niya po sa ngayon? Ngayon po is nasa ospital siya. Nandun din yung kanyang family. After namin dito is diretso kami doon para makita yung sitwasyon ng suspect. Ng ating biktima. Agad naman po na nadala sa ospital ng kanyang pamilya yung ating victim.
So mamaya po later is pupunta natin yung biktima para malaman natin yung kanyang sitwasyon. Okay, maraming salamat po sa inyo, Police Captain Aaron Ilauna. Ibukas po ng umaga siguro, makiki-update kami sa inyo ulit tungkol dyan para po sa ating pong gagawing follow-up report, sir. Opo, makakaasa po kayo. Timely update po natin yung ating mga kababayan dito sa mga insidente na nangyayari. Okay, maraming salamat po sa inyo ulit, sir. Magandang hapon po and good luck. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, si Police Captain, ano pala ito, Police Lieutenant Ray Aaron Ilauna, kasi gusto ko maging captain kaagad kasi ang sipag ng taong ito, mga kaibigan. Di ba? Maraming mga accomplishment yung PS1, simula pong naupo ito bilang Chief of Police ng Police Station 1, mga kaibigan. Ito pong si Police Lieutenant Ray Aaron Ilauna. PMA graduate ito, mga kaibigan, di ba? PNPA pala si Police Lieutenant Ray Aaron Ilauna. Batang-bata po na Chief of Police ng Station 1, mga kaibigan. Okay? Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon kay Anthony Madeja, kay Ibay Aris na nanonood po ngayon, kay Ihay Estrada Magalay. Good afternoon po, sir. Watching from Laguna, and good afternoon po kay Ma'am Arlene at Sir Sunny Pakuldas. Maraming salamat po. Samantala, alas 4:28 po ng hapon, mga kaibigan. Galing po ng, saan ba tayo? Ng Puerto, kay Sir Ilauna. Puntahan po natin yung pumbayan po ng Roas, kung saan maputik na kalsada sa Barangay Taradungan, Bayan ng Roas, muling inirereklamo. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Japet Disaka, ibandera mo. Bandera Live Report. Samantalang Ed, muling inireklamo ng mga motorista ang maputik na kalsada sa Barangay Taradungan, Rojas, Palawan. Mababatid na nito lamang nakalipas na buwan ng kumalat sa social media ang post ng ilang mga dumaraan sa lugar. At makalipas ang ilang linggo ay may dumating na mga heavy equipment para isaayos ang naturang kalsada. Pero ngayon, problema pa rin ito ng mga motorista at mga residente. Base sa mga larawan ng video na pinadala ng ilang netizens sa Radyo Bandera, makikita rito na mistulan na namang basakan ng kalsada at pahirapan para sa mga sasakyan na makadaan na. Meron ding nabaong mga sasakyan sa putik na kinakailangan pang hidayin at pagtulong-tulungan na may tulak para makaalis. Ayon sa pamunuan ng barangay, nasira umano ang ilang heavy equipment na ginagamit kahit nahinto ang pagsasaayos nito. At tinagdag pa ang sunod-sunod na ulang naranasan na kahit muli itong naging maputik. Kasama din naman ito sa mga kalsada ipapaayos ng provincial government. Yun nga lang dahil limitado pa rin ang galaw dahil sa pandemya ay hindi pa rin ito agad masolusyonan. Samantalang muli namang hiling ng mga residente at mga motorista na sana'y maayos na ang kalsada, lalo na apektado na rin ang kanilang mga biyahe at mga hanap buhay. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas. Japet Isaka para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Oo nga, Japet, isa sa ating mga napapansin dyan sa Barangay Tumarbong na tuwing ganito yung panahon natin, laging maputik, tatambakan man nila, pero ang ilalagay putik din. Kaya pag umulan, lalo kung makapal yung putik, Japet. Oo, tama ka dyan, Kabanderang Ed. Yun nga, nakaraan ay isinaayos, nagkaroon ng pagsasaayos dyan sa lugar. Pero dahil nga hindi pa rin siya nakukongkreto tuwing malakas yung ulan, tapos dadaanan ng mga malalaking sasakyan, ay balik putik talaga, Kabanderang Ed. Oo, pero meron na bang plano dyan yung LGU Rojas para matapos na yung problema na yun ng mga taga-Barangay Tumarbong? Kabanderang Ed, hindi ito sa cloud ng munisipyo ng LG Rojas, kundi ito sa cloud ng Provincial Road. Provincial government, dahil ito ay provincial road. Pero ayun nga kay P.I. Arzaga, ito ay kabilang sa mga kalsadang ipapaayos ng provincial government. Kabanderang Ed, yun nga lang dahil nga sa wala pang limitado pa rin yung workforce, ay hindi pa rin agad-agad ito masolusyonan, Kabanderang Ed. Okay, anyway, maraming salamat, Kabanderang Japet Disaka. Maraming salamat, magandang hapon na balik dyan sa inyo. Bandera Live. Alright mga kabandera, alas 4:31 na po ng hapon, mga kaibigan. At mamaya po, abangan po natin sa ating pong pagkabalik, mga kaibigan. Mga balita pa rin po na hatid po ng programang Bandera Reports Afternoon Edition. Mamaya po sa pagbalik po ng ating pong palatuntunan. Sakit at pagdadamayan ng bawat isa. Oh no!
Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. TTX 500. TTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. TTX 500. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Sanfilm Plus Herbal Capsule. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green cedar scent. Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargos, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call
2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguha ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa para siguradong natural at puro. Dito na tayo sa Linga Pure Honey. 300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the suggested retail price. Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days, direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, we're passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Ang sambayanang Pilipino, Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera Reports Afternoon Edition. Alright, balik po tayo mga kabandera, alas 4:42 na po ng hapon. Bandera Reports Afternoon Edition. Ay kanina pala ha, galing po tayo kaninang umaga diyan po sa may barangay San Jose mga kaibigan.
Diyan pa sa may likod po ng Microtel. No? Dahil tininan po natin doon yung isa pong area na meron pong mga bakawan, mga kaibigan, na pinagpuputol po ng mga illegal settlers sa lugar. No? Bandera Reports Afternoon Edition. At base po doon sa ating pong mga nakausap na mga tao doon, mga kaibigan, meron pong isang nagpapakilalang Commander Tigre, no, na nag-claim po ng lupa na yan, mga kaibigan, at pinapa-apply doon sa mga tao. Ngayon, yung mga tao naman, mga kaibigan, doon po magbabayad sa kanila. No, sila po yung mangungulekta po ng pera para daw po pang-ayos ng mga papeles na mga kaibigan para po sa application ng lupa na yan. Bandera Reports Afternoon Edition. Pero ang nakakalungkot po dyan, mga kaibigan, pinuntahan po natin kanina yan, tayo mismo personal doon pumunta para i-check po yung area. Nasa mahigit na 1,000 square meters na po doon, mga kaibigan, yung mga naputol na mga bakawan, ha? Doon po sa may area na yan. Meron po nagpapakilala doon na isa pong yung tawag nila doong Gunsaw, o yung pangalang Gunsaw, mga kaibigan, kasi yun po yung tawag sa kanila. Na-interview din po natin kanina kung bakit nila pinapabayaan yung mga tao na pumasok po dyan, mga kaibigan, na mayroon pong para dyan po magtayo po ng bahay. Ang nakakalungkot dito, maliban sa pagkatayo po ng mga bahay nila na yan, maging po yung mga walang kamuwang-muwang na bakawan, mga kaibigan, na iniingatan po ng ating pong sentro, DENR, ay pinagpuputol po ng mga illegal settlers sa lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. No, meron po tayong kanina mga tao dyan na nakausap na nagpapatunay, mga kaibigan, no, na yung daw pong nagpapakilalang Commander Tigre na yan, yun pong nangunguna po dyan, at meron pa po silang mga baril. Pinuntahan na po nakaraan yan ng DENR at ng barangay, mga kaibigan, dahil yung lugar na yan, base po dun sa ating pong napag-alaman kanina, yan po pala ay bahagi pa ng kiniklaim ng mga penya dyan po sa mga area na yan. Ngayon, pinasok po ng mga tao na yan, nagtayo po ng mga bahay, maging yung area po nila penya doon sa kabilang area, isinakop na rin po nila, mga kaibigan. Pinagpuputol po doon yung mga bakawan. Yun po yung nakakalungkot doon. At nung nakaraang araw din, pinuntahan na rin po ng mga barangay tanod dyan ng barangay San Jose, at mayroon para pong mga baril, mga itak, no, na nakot para nangaharas pa o hinaharas pa nila doon yung mga gwardya ng katabi po ng isa pong private beach po dyan sa may bahagi na yan ng barangay San Jose. Bandera Reports Afternoon Edition. Ngayon, pinuntahan po namin kanina yan dyan, mga kaibigan. Tinanong po natin yung pong nagpapakilala pong caretaker o yung isa po sa mga tao nakatira po doon, mga kaibigan, na doon po sa kanya nagbabayad. Di umano, yun po mga tao nakatira po dyan, kung ano po yung kanila pong papeles na pinanghawakan, no? Wala naman sa atin kaya na maipakita, mga kabandera. Kaya maliwanag po na illegal po yung pagtira nila dyan, mga kaibigan. Pero maliban sa pagtira nila doon sa may area, meron pa silang ibang mga taong pinapatuloy doon. Sabi nila, kumuha ka dyan ng lupa at magbayad ka sa amin, ikaw nang bahala, di ba? Bandera Reports Afternoon Edition. Ngayon, kanina din, mga kaibigan, agad po tayo nakipag-ugnayan kay Senator Felizardo Cayatok para alamin po natin o i-inform po sila, mga kaibigan, na meron na nga po dyan nangyayaring illegal activities, yung pamamudol po ng bakawan, mga kaibigan, sa may area. Meron din pong binabanggit sa atin kaya si Felizardo Cayatok na yan daw po ay kanila na pong napuntahan at gumagawa na po sila sa ngayon ng investigation, mga kaibigan, para po mapaalis yung po mga tao na yan dyan na namimirwisyo po ng mga bakawan sa may lugar na yan, no? Bukas siguro po ng umaga, hingi po tayo ng update dyan kay Felizardo Cayatok, mga kaibigan, para po malaman natin kung ano po yung gagawin action po dyan ng DENR Sendro para po tingnan po ninyo, di ba? Malawak na yung area kasi, no? Malawak na po yung area na na-damage, mga kabandera. Ang mga tao na ito, pinagpuputol po yung mga bakawan sa lugar, no? Meron po sa ating kaninang nakipag-ugnayan, sabi, sir, paki-check po yung area. Mas maganda po kung mapuntahan po ninyo, makunan po ninyo ng video para po kayo mismo yung makakita po doon sa sitwasyon, mga kaibigan, no? Kaya tayo doon kayo na mismo, pumunta po tayo doon para po i-kumpirmahin. So ayan na nga po yung nangyari doon kanina, no?
wala pong mga papel, yung mga tao, walang pinapakita ng mga papel sa atin, at maging yung barangay Tanod o yung barangay San Jose ay hindi rin po nila pinapakinggan, no, mga kaibigan. So, yan po yung nakakalungkot dyan ngayon dahil bukas siguro tawag natin bukas si Kapitan Estrella Salvador ng San Jose kasi meron na rin po silang ginagawang paghihiring, no? Gusto po kasing paalisin po ng isa pong private individual ito pong mga illegal settlers sa lugar nila na pati yung kanila pong lupa na may titulo ay pinapasok na rin po ng mga illegal settlers na yan sa lugar, mga kaibigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Hindi kasi masin kay Steve yung yung video eh. Medyo mahaba kasi ito. Dapat pala kanina ko pa ito napakita, no? Anyway, yung po mga tao dyan, mga kaibigan, ang binabanggit nila na sila daw po ay 30 years na nakatira po dyan, yung nagpapakilalang Gunsao, mga kaibigan, at tinutulungan po sila nito pong Commander Tigre na ito. Talaga pong tigre talaga dahil nung nakaraan pinuntahan ito ng mga Tanod, meron po silang shotgun di umano na inilabas, no, dahil ang akala po nila ay sila po papaalis na po dyan ng may-ari po ng lupa na yan, mga kaibigan, no? Ayaw talaga nila umalis eh. Ang sabi nila doon kanina, kung papaalisin nyo kami dito, bayaran ninyo kami. Bayaran po ninyo yung development na ginawa po namin sa lupa na ito, yung ayon po mga pananim. Pero nakakalungkot naman, wala silang maipakita ng papel na patunay talagang kanila po yung lupa na yan, di ba? Okay. Bukas na umaga, update po natin yan kung ano po yung mga pwede po dyan gawin nila Senator Felizardo Cayatok, mga kaibigan. Okay, kanina sa may bandang Inagawan, mga kaibigan, napakahaba po ng traffic doon, ano? At nagkapila maraming mga sasakyan na nakapila. Ayan po yung ating pong alamin kung bakit. Nasa kabilang linya po natin ngayon si Police Major Mardy Azares, mga kaibigan. Major, magandang hapon po, si Ed Agara po sa Bandera, Major. Magandang hapon, kasama ang Ed at sa iyong tagapakinig. Major, kanina po medyo humaba po doon yung pong traffic dyan po sa may bahagi po ng Inagawan, boundary po ng Puerto. Ano po ang meron po doon, Major? Bakit po humaba yung pila? Kasi parang meron po atang checkpoint yung PNP. Tama po, patuloy po tayo nagkakandak ng checkpoint o we call it quarantine control points dahil para po ma-maintain po ang mga protocols ng IETF kung sinusunod baga ng mga pribadong sasakyan at mga pampublikong sasakyan. So patuloy po yan. Opo. Major, hindi po gaya naman nakarang araw na medyo maluwag po yung checkpoint po dyan. Pero bakit po ngayon, Major? Ano po ba yung ating pong ginagawang pag-checkpoint ngayon? Bakit humaba po yung ng ganyang kahaba yung pila po ng sasakyan kanina? Patuloy naman po yan ay sa ngayon ay in-intensify lang natin sapagkat po ay maraming papasok ng city, no? Dahil katatapos lang ng Ondas ang celebration. So, i-check lang natin and we just want to ensure na nag-observe ng health protocols itong ating mga kababayan. Okay. So, medyo sa ngayon, zero COVID case na po yung Puerto Princesa. Ano-ano po, Major, yung mga hakbang ng PNP para po makatulong sa city government na mapanatili po na zero COVID case po tayo sa ngayon, Major? Yes po, para mapanatili po natin ang ating sitwasyon ngayon ay patuloy po tayo sa conduct ng mga police presence activities like foot patrol, mobile patrol, and of course itong checkpoint and implementation ng curfew dahil po dapat hindi tayo magkampante na zero case tayo unless na ma-test lahat ay doon tayo makakasiguro na wala talaga tayong mga kasamahan na infected with the COVID. So, yun po. Patuwang po natin dito yung mga barangay Tanod po ng bawat barangay. Okay. So, expect ba natin, Major, na ganito po nakahigpit yung pong ating pong mga checkpoints simula po sa araw na ito? So far naman, pag dating sa checkpoint ay usually random checking lang tayo. Dahil nga kung i-implement natin yan siya 24/7 ay makakalikha nga ng traffic congestion. So, basically, nagkaroon lang siguro ng case doon. Kaya
napahigpit or napahaba yung checkpoint. Opo. So, ganito po tayo, Major. Simula po kabi-kabila po ito, north and south po, na boundary po ng Puerto Princesa. Yes po, sa Langugan po yung sa northern part, yung ating control point. Opo. Sa Langugan po ba, Major, ganito rin po yung sistema ng ating pong gagawin pong pag-checkpoint? Ayan po ang directive na natin na intensify, although random checking lang dapat, no? Kita naman yan visually kung nag-observe ng self-protocol, no? Yun po. Okay, so siguro po, Major, hingaan po namin kayo ng mensahe sa ating pong mga kababayan and baka meron pa pong ibang mga activities yung ating pong PNP. Go ahead po, Major. Ayun po, inayahan natin ang ating mga kababayan na patuloy na makiisa dito sa ating paglaban ng COVID-19 pandemic dahil ito po ay hindi lamang laban ng gobyerno. Laban po ito ng buong mamamayan. Dahil sa inyong pagkikipagtulungan ay mapapanatili po nating zero case po tayo sa ngayon. No? So yun lang po at kung may mga nais po kayong ipabatid sa aming himpilan ay makipag-ugnayan lang po kayo sa aming hotline. Mayroon po rin kaming Facebook page, ang Puerto Princesa City Police Office, para doon kayo magbigay ng mensahe para makarating kagad sa amin. Alright. Anyway, maraming salamat po sa inyo, Major Mardy Azares, at magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din po at maraming salamat. Bandera Reports Afternoon Edition. Random checkpoint, mga kaibigan. Intensified random checkpoint po yung dahilan kung bakit po humaba kanina yung pila po ng mga sakyan dyan po sa may bahaging inagawan, mga kaibigan. Boundary po ito ng puerto. Diba? Para si Ma'am Melz lang ito di ba? Hi Ma'am Melz, kamusta po kayo? Si admin, yung admin namin dito, napakaganda talaga ito ni admin, di ba? May bonus, ma'am, di ba? Right! Anyway, excuse me po. Napulunan ako doon. Anyway, mga kaibigan niya na po naging kabuuan ng ating po mga balita ngayon pong araw po ng Martes, ika-3 sa buwan po ng November taong 2020. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Samantala, susunod naman ang Alerto 38 at inyo po niyang makakasama yung ating pong Smile Station Manager, Kabanderang Ludi Bello. Maraming salamat, magandang hapon. Bandera Reports